Ang Ningning at ang Liwanag ni Emilio Jacinto. Si Emilio Jacinto ay isang kilalang military genius o mas kilala sa tawag na utak ng katipunan. Siya din ay gumagamit ng sagisag panulat na pingkian. Ang Ningning at ang Liwanag ay isa sa kanyang mga obra maestra na isang sanaysay. Ano nga ba ang sanaysay? Ang sanaysay ay isang uri ng akdang pampanitikan na karaniwang naglalaman ng personal na kuro-kuro, opinyon at paglalahad ng isang manunulat hinggil sa isang tiyak na paksa. Ito ay isang malayang anyo ng pagsulat kung saan ang manunulat ay may kalayaang ipahayag ang kanyang sariling saloobin, mga karanasan at pananaw. Ang ningning at liwanag ay nakasisira ng paningin. Ang liwanag ay kinakailangan ng mata upang mapagwari ang buong katunayan ng mga bagay-bagay. Ang bubog kung tinatamaan ng nag-aapoy na sikat ng araw ay nagniningning, ngunit sugat sa kanyang nagaganyak na dumampot. Ang mensahe na gustong iparating ay ang kalidad ng liwanag na kailangan ng ating mga mata upang makita ang mga bagay-bagay sa paligid natin. Ngunit kung labis na ang liwanag, ay nakasisira ito ng paningin at hindi na natin makikita ang mga detalye. Ilan pang halimbawa kung atin itong iuugnay sa tunay na buhay ay ang mga tindahan na naglalagay ng mga maliliwanag na ilaw upang mahikaya tayong mga customer, ngunit kung minsan ay nakasisira na ng ating mga paningin. Ang mga teknolohiya tulad ng mga smartphone na ating ginagamit ay may matataas na ilaw kung saan ang liwanag ay nakasisira ng paningin. Ang analohiya ng bubog ay ginagamit upang ipakita na ang liwanag ay hindi lamang nakagagawa ng mga bagay-bagay, ngunit ito'y nakapipinsala rin sa ating mga pandama. Kapag tinatamaan ng malalakas na liwanag ang mga bagay-bagay ay nawawala, gaya ng bubog na sumusugat sa kamay ng nagaganyak na dumampot dito. Talata bilang 2. Ang ningning ay maraya. Ating hanapin ang liwanag. Tayo'y huwag mabighani sa ningning. Sa katunayan ng masamang naugalian, nagdaraan ng isang karwaheng maningning na hinihila ng kabayong matulin, tayo'y magpupugay at ang isa sa loob ay ang mahal na tao ang nakalulan. Tapot marahil man isang magnanakaw, marahil sa ilalim ng kanyang ipinatatanghal na kamahalan at mga hiyas na tinataglay ay natatago ang isang pusong sukaban. Ito ay nangangaral sa mga tao na huwag mabighani sa mga bagay-bagay na nakikita sa unang tingin, dahil marahil ito ay ang kabuuan ng katotohanan na hindi nakikita sa unang tingin. Ang ningning sa konteksto ng pagpapaliwanag ay tumutukoy sa mga bagay-bagay na nakikita sa unang tingin ngunit hindi nakikita ang tunay na kahulugan. Nagdaraan ng isang maralita na nagkakanghirap sa pinapasan. Tayo'y mapapangiti at isa sa loob. Saan kaya ninakaw? Datapwat maliwanag nating nakikita sa pawis ng kanyang noo at sa hapon ng kanyang katawan na siya'y nabubuhay sa sipag at kapagalang tunay. Ay, sa ating pag-ugali ay lubhang nangapit ang pagsamba sa ningning at pagtakwil sa liwanag. At ang kahulugan ay ang pangaral sa mga tao na huwag ipagkait sa mga taong nagkakanghirap at mga maralita ang kanilang respeto at pagpapahalaga. Ang mga taong ito ay hindi dapat hinuhusgahan sa kanilang panlabas na itsura o sa kanilang mga kasuotan dahil maaring ang mga taong ito ay hindi tumutugma sa kanilang tunay na kahulugan o pagkatao. Ito na nga ang dahilang isa pa na kung kaya ang tao at ang mga nayon ay namumuhay sa hinagpis at dalita. Ito na nga ang dahilan na kung kaya ang mga loob na inaakay ng kapalaluan at ng kasakiman ay nagpupumilit na lumitaw na maningning, lalong-lalo na ang mga hari at mga pinuno na pinagkakatiwalaan ng sa ikagiginhawa ng kanilang mga kampon at walang ibang nasa kundi ang mamalagi sa kapangyarihang sukdang ikanais at ikamatay ng bayan na nagbigay sa kanila ng kapangyarihang ito. Ang
Ang kahulugan nito ay ang pangaral sa mga tao na ang mga dahilan ng mga problema at mga suliranin sa ating lipunan ay ang mga tao na may kapalaluan at kasakiman sa kapangyarihan. Ang mga taong ito ay ginagamit ang kanilang kapangyarihan upang makamit ang kanilang mga interes at hindi para sa ikagiginhawa ng mga tao. Tayo'y mapagsampalataya sa ningning. Huwag nating pagtakhan ang ibig mabuhay sa dugo ng ating mga ugat ay magbalat kayo ng maningning. Ay, kung ang ating dinudulugan at hinahainan ng puspos na galang ay ang maliwanag at magandang asal at matapat na loob, ang kahit sino ay walang magpapaningning pagkat di natin pahahalagahan at ang mga isip at akalang ano paman ay hindi hihiwalay sa maliwanag na banal na landas na katuwiran. Ang mensahe nito ay nagpapahiwatig na kailangan nating mga tao na makita ang tunay na kahulugan ng mga bagay-bagay at hindi ang mga tao na nakikita lamang ang panlabas na anyo. Kailangan natin ang mga tao na may kabutihan at katapatan at hindi ang mga tao na may kapalaluan at kasakiman. Ang kaliluhan at ang katampalasan ay humahanap ng ningning upang huwag magpamalas ng mga matang tumatangal ang kanilang kapangitan. Ngunit ang kagalingan at ang pag-ibig na dalisay ay hubad, mahinhin at maliwanag na napapatanaw sa paningin. Ang mensahe nito ay nagpapahiwatig na kailangan natin ng mga tao na makikita ang tunay na kahulugan ng mga bagay-bagay at hindi ang mga taong nakikita ang panlabas na anyo lamang. Kailangan natin ng mga taong may katapatan at kabutihan at hindi ang mga tao na may kasinungalingan at mga kapangitan. Ang lumipas na pinapanginoon ng Tagalog ay labis na nagpapatunay ng katotohanan nito. Mapalad ang araw ng liwanag ay ang anak ng bayan ng kapatid ko ay matututo kaya ng kumuhang halimbawa at lakas sa pinagdaan ng mga hirap at pinatang mga kaapihan? Ang kahugalinto ang kahulugan nito ay ang mga pangaral sa mga tao na ang mga pangyayari sa nakaraan ay nagpapakita ng katotohanan tungkol sa mga tao at sa mga bagay-bagay. Ang lumipas sa konteksto ng pagpapaliwanag ay tumutukoy sa mga pangyayari sa nakaraan na nagpapakita ng mga leksyon at mga aral. Ang mga salitang anak ng bayan at kapatid ko ay ginagamit upang ipakita ang pagkakaisa at pagkakatulad ng mga tao sa mga pangyayari sa nakaraan at sa mga darating na mga pangyayari.